Angge Episode 2, sumisilip ang buwan sa likod ng maitim na ulap, tila nagbabadya ng isang misteryong matagal ng nais mabunyag. Sa bahay ni na Angge, hindi pa rin siya mapakali. Sa loob ng kanyang kwarto, tahimik niyang iniisip ang lalaking nakita niya sa palengke at ang malamig na bulong na paulit-ulit niyang naririnig. Angge, tulungan mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng matinding takot. Sa halip, isang hindi may paliwanag na awa ang bumalot sa kanya. Sino ka? Ano ang kailangan mong tulong? Tanong niya sa sarili. Muling may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, kasabay ng isang aninong gumalaw sa gilid ng kanyang kwarto. Napatingin siya sa salamin at doon niya nakita ang isang matandang lalaking payat, maputla at may lungkot sa mata. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang lumapit ang anino, ngunit hindi ito nagdulot ng pangamba. Sa halip, ramdam ni Angge ang bigat ng kaluluwa nito. Tila matagal nang naghihintay ng pagkakataong makausap siya. Angge, ako si Don Andres. Ako ang lolo ng apo kong nawala. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ikaw lang ang maaring tumulong sa akin. Basag-basag na wika ng matanda. Bakit ako? Wala naman akong alam sa iyo. Hindi ko rin alam, pero ikaw lang ang nakakarinig sa akin. Matagal na akong patay, at matagal na ring nawala ang aking apo. Bago ako namatay, itinago ko ang aming yaman, ang titulo ng aming lupain. Ngunit ngayon, wala nang nakakaalam kung saan ito nakalagay. Natatakot akong tuluyang mawala ang aming pangalan at ang huling alaala ng aking pamilya. Napakurap si Angge. Hindi siya sigurado kung paniniwalaan niya ito. Pero sa kabila ng kanyang pagdududa, may kung anong pumipilit sa kanya na makinig. Nasaan ang titulo at yaman mo? Mahina niyang tanong. Nasa ilalim ng aking higaan noon. Sa lumang bahay na tinirhan ko bago ako namatay. Malapit lang dito. Ngunit ngayon, walang nakakaalam na nandun pa iyon. Ang aking huling apo, si Samuel, ay nawala noong bata pa. Kung makita mo ang mga papeles, maaari mong ibalik sa kanya ang dapat ay kanya. Huminga ng malalim si Angge. Pakiramdam niya ay napapasok siya sa isang kwentong hindi niya alam kung totoo o isang ilusyon lamang. Pero alam niyang hindi siya mapapatulog ng kanyang konsensya kung hindi niya susubukan. Kinabukasan, agad niyang tinawagan ang kanyang tiyuhin na madalas tumulong sa kanila kapag may problema. Tito, may alam ka bang lumang bahay malapit sa palengke? Ha? Bakit mo naman naitanong, Angge? Oo, may lumang bahay doon na matagal nang walang nakatira. Bakit, anong balak mo? Hindi na siya nagsalita pa. Nang makalipas ang ilang oras, nagpunta siya sa bahay na iyon kasama ang kanyang tiyuhin at ilang trabahador. Hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang naroon nga ang hinahanap niya. Sa pagpasok nila sa bahay, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Halos gumuho na ang bahay sa kalumaan, ngunit isang kwarto ang agad niyang napansin. Sa loob nito, may lumang higaan na tatakpan ng alikabok at burak. Napalunok siya. Dito mo hukayin. Nagtinginan ng mga trabahador, ngunit sumunod pa rin sila. Unti-unting hinukay ang ilalim ng higaan, at ilang sandali lang, may matigas na bagay silang natamahan. Isang lumang baul. Dahan-dahang binuksan ito at doon nila nakita ang mga dokumento, titulo ng lupa at ilang alahas na natatakpan na ng alikabok, ngunit walang kupas ang halaga. Diyos ko, totoo ang sinabi ng matanda, bulong ni Angge sa sarili. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay parang may dumaan na mainit na hangin sa tabi niya. At bago pa siya makalingon, muli niyang narinig ang boses ng matanda. Salamat, Angge. Nahanap mo na ang dapat ay sa amin. At sa unang pagkakataon, hindi na bumigat ang paligid. Hindi na niya naramdaman ang presensya nito. Alam niyang tuluyan nang nakapahinga si Don Andres. Ngunit isang tanong ang naiwan sa isip niya, nasaan na ngayon ang nawawalang apo? At paano niya ito mahanap? Angge Horror Series Pinoy Horror, Tagalog Stories, #treasure, Lost Treasure, Malolos Mystery, Ghost Whisper, Scary Stories, Hidden Wealth.